Alright, welcome again sa ating programa na We Shall Know the Truth. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Erwin Silva. At ito po ay isa pong sagot sa isa ring video na ginawa ng ating o ng isang Catholic faith defender na dinidepinsa niya yung kanilang doktrina na sabi daw pinalitan nga ba ng Roman Catholic Church yung utos. Atin tignan para maliwanagan po tayo yung kanyang panig at hindi namang pakikinggan. At ito ay atin din namang titignan kung gaano nga ba katotoo yung kanyang pagdipinsa. Ito po, sige, pakinggan po natin yung kanyang video at tayo po ay magko-comment kung totoo nga ba o hindi yung kanyang pinapanigan. Pero nahibulong ko diri nakakuha sa kong atensyon. Kaya ang ilang 10 commandments diri giusab na, dili na gikan sa Biblia. Gikuha ang ayaw pagyukbo ug ayaw pagbuhat ug larawan. So, sagutin natin siya mga kapatid. Sabi ng Sabadistang ito na ang 10 Commandments daw ng Catholic Church ay iniba at hindi na daw mula sa Biblia. Talagang naghahanap sila ng masasabi para lang masira ang Catholic Church. Pero hindi nila alam na marami lang pala silang hindi naintindihan. Anyway, hindi na ito bago sa akin kasi ganito din ang turo sa amin nung hindi pa ako Catholic. Na iniba daw ng Catholic Church ang 10 utos at tinanggal daw ang utos na huwag gumawa ng mga larawan. Ang utos ng Diyos sa Exodus chapter 20 ay ito: I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So, inutos ng Diyos na hindi dapat tayo sumamba ng ibang Diyos. At ipinaliwanag pa ito ng Diyos para maintindihan kung ano pa ang pagsamba ng ibang Diyos. At ito yon. Basahin natin sa verse 4. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. Iyan mismo ang unang utos. Hindi sila magkahiwalay na utos dahil iisang kahulugan lang sila. Malinaw naman na ang paggawa ng mga imahen o rebulto para gawing Diyos-Diyosan ay katumbas ng pagsamba ng ibang Diyos. Gaya ng mga ito. So dito po sa una niyang sinasabi na hindi daw separate na utos. Ini-insist niya na hindi daw separate na utos yung thou shall have no strange gods before me and thou shall not make any graven image. So sabi daw niya, in-explain daw ng Panginoon na yan po ay isang commandment lang. So para sa kanya, ini-insist niya na hindi talaga kinuha yung ika-second commandment, kundi yun po ay isang commandment lang po. So ating tignan kung ano nga ba ang sagot. Ang sagot ng kanilang nakakaitaas sa kanya. Kasi ito, isa rin tong Catholic faith defender na para sa kanya tama siya. So atin tingnan yung sinasabi ng kanyang mas mataas sa kanya. Yung parabang may rangko sa loob ng kanilang church, sa loob ng kanilang religion. Ito po, basahin po natin. What right has any other church to keep this day? Yung po yung Sabbath day. Yung pinag-uusapan po dito ay Sabbath day, pero in-insert po nila yung second commandment. Ito, basahin natin. You answer by virtue of the third commandment. Ito rin po. The papacy did away the second regarding the worship of graven image. Yun. Saan ba ako maniniwala? Sa iyo? O dito? Siya nagsasabi na yung papacy, pinuwa niya yung second commandment, the worship of graven image, and called the third. So yung fourth commandment na about the Sabbath, ginawa nilang third. Kasi yung second commandment nga, kinuha nila. At nagiging yung second commandment, yun yung tinatawag nilang thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. And then, the third commandment was remember the Sabbath day. Which is, aminado sila na yung second commandment na
worship in a graven image, kinuha nila. So dito pa lang, itong babaeng ito, hindi ko ito kilala kung sino man to, nagsisinungaling na. At ito, yung tinatawag talaga na heretic. Kung sa Antichrist, nating video ng isang video about sa Antichrist, merong Pope po na heretic. So sabi ko nga doon sa isang video, na kung merong Pope na heretic, ay meron din palang mga Catholic fake defender na heretic. At isa na po itong babaeng to. Bakit siya heretic? Kasi iba yung sinasabi ng kanilang nakakataas sa kanila at iba yung ini-insist niya. At sabi niya pa sa video, marami lang po tayong hindi nalalaman. So baka siya ang maraming hindi nalalaman. Kasi sa kanila mismo to nanggaling, hindi niya alam to. Hindi niya alam na mayroon palang ganitong statement yung kanilang church na yung talaga ang papacy kinuha niya talaga yung second commandment regarding sa worship of image. So nakakalungkot. To be fair po, atin po nang pakinggan yung kanyang ibang video at ating titignan kung ano ba talaga ang sabi ng Biblia at saka ng history based on their claim. Diba gumawa sila ng mga ribulto para gawing Diyos? Ito ang halimbawa ng mga Diyos na may mga mata pero hindi nakakakita, may mga tenga pero hindi nakakarinig. Kaya ang unang utos na huwag sumamba ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ay kasama na dito ang paggawa ng mga larawan o mga ribulto para gawing Diyos-Diyosan. Isa pa, ang Diyos mismo ay nagpagawa ng mga larawan o ribulto. Mababasa So tama naman po yung pinakita niyong video kasi yan po ay rebulto ng ibang reliyon. So dito naman ating pakinggan yung sinasabi niya na rebulto daw sa loob ng sanctuary. natin sa Exodus chapter 25 verse 18 to 19 na nagpagawa ng ribultong kerubin ang Diyos. Kahit nga ang templo ni Haring Solomon ay puno ng mga larawang inukit at mga ribulto. Kaya hindi issue ang paggawa ng mga larawan o ribulto, kundi kung gawin mo na itong Diyos. Halimbawa, Ito ating tignan. Diyan po sa sanctuary, makikita po natin na sabi nga ng Panginoon diyan kay Moses, hindi gumagana. Ito, sa Exodus chapter 25, verse 8 to 9, sabi nga, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to all that I showed thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of the instruments thereof, even shall ye make it. So, ibig sabihin, kung ano yung ipinakita ng Panginoon doon kay Moses, ay talagang ganyang gagawin. At saka yung tabernacle, at saka doon sa pinakita niyang mercy seat na mayroong 2 cherubs, hindi po yun basta decoration lang. Yan po ay isang pattern doon sa langit kung saan makikita na ang Panginoon ay umuupo talaga sa 2 cherubs. Ito po ang basahin natin sa Psalms chapter 99 verse 1. The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. So, ibig sabihin, kasi sabi doon sa Exodus chapter 25 verse 8 to 9, kung ano yung nakita ni Moses, talagang gagawin niya. So, ibig sabihin, yung 2 cherubs na yun sa mercy seat is the copy ng 2 cherubs doon sa langit kung saan yung Diyos ay umuupo sa gitna ng 2 cherubs. So, ibig sabihin, pinapakita po dyan na yung kung ano talaga yung itsura ng heaven, ng sanctuary in heaven, not pitched by man but by God. At yung sinasabi rin niya na meron daw mga cherubim sa ni King Solomon, sa Temple of Solomon. Actually, wala ka pong makikita na mga imahe o rebulto sa holy place. Kasi yung sanctuary, dalawa po yung apartment nun. Holy place and the most holy place. Yung 2 cherubs po sa mercy seat, makikita mo yun po sa the most holy place. At dinagdagan pa ni King Solomon ng 2 cherub sa likod. Kaya 4 na yung cherub doon sa the most holy place. Pero sa holy place, wala ka pong makikita mga cherubs doon. Kasi yung makikita mo doon, table of showbread, menorah, at saka yung altar of incense. Yun yung pong makikita, wala ka doon makikita ng rebulto. Naka-okit, oo, meron.
na nakaukit sa pader ng templo, meron. Kasi yung mga cherubs na nakaukit sa templo ni King Solomon, ito po ang ibig sabihin nun. Sa Revelation chapter 5 verse 11, and I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne of the beast and the elders, and the number of them was thousands, 10 times 10,000s, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. So yung cherub na makikita mo doon na nakaukit sa mga pader ng Temple of Solomon, kulang pa yun. I-compare mo sa mga angels na nakikita mo doon sa langit na nag-minister. Ibig sabihin po, pinapakita po ng Panginoon sa sanctuary kung ano ang mukha ng langit. Kahit sa langit po, meron pong nagmi-ministeryo na angels. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi po yun dekorasyon. Kundi yun po pinapakita ng Panginoon kay Moses sa atin at sa mga Israelis noong una na ganyan ang mukha ng langit. Maraming mga angels na nag-minister. Hindi po para decoration, kagaya ng ginagawa nyo na maraming mga rebulto sa loob ng church o sa loob ng building ng simbahan nyo. Hindi po ganun yun. May purpose po yun. At hindi po yun idolatry. Pinapakita lang ng Panginoon kay Moses sa atin at sa mga Israelites noong una na ganyan ang itsura ng langit. So, ibig sabihin nun, parang pinapakita ng Panginoon na sa miniature ba? Kung gumagawa ka ng bahay, merong malaking bahay. Yung miniature yung model. Kaya yun yung miniature. Yung sanctuary dito sa lupa. Kasi that is a copy in heaven. So, hindi po yung dekorasyon at hindi po yung idolatry kagaya nyo. Kagaya ng ginagawa nyo. Okay. To be fair, atin din pong pakinggan ulit yung kanyang Pagawa video. ka ng rebulto ni Jose Rizal para alalahanin ang kanyang kabayanihan. Hindi iyan labag sa utos ng Diyos. Pero kung gumawa ka ng rebulto niya para gawin siyang Diyos at sambahin, lumalabag ka na sa utos. Ganyan din po sa Catholic Church. Meron tayong mga rebulto ng mga Yun. Tama nga naman, no, nga hindi pwedeng simbahin. Ang problema lang ginagawa nilang mediator, yung mga rebulto. At saka yung mga saints daw, okay lang daw yun. Kasi nagre-remind daw sa kanila kung ano talaga yung mga ginagawa ng mga saints. Pero tingnan po natin sa Biblia. Dito sa Acts chapter 14 verse 8 to 12. Meron kasing istorya dito sa Biblia Basahin natin. And there sat a certain man of Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb. So, ibig sabihin, pinanganak tong walang paa. Who never had walk, hindi makawalk. Meron sigurong paa pero hindi makalakad. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceived that he had faith to be healed. So nakita siya ng Pablo na para bang meron siyang faith na kaya siyang pagkapagalingin ni Pablo. Ito. In verse 9, in verse 10, ito po ang pagkasabi. Said with a loud voice, stand up, upright on thy feet, and the leap, and he leaped and walked. So, yung pilay, nakalakad. And when the people saw that Paul had done, they lifted up their voices, singing in speech of Lycaonia, the gods came down to us in the likeness of men. So, sabi nila, yung gods daw ay bumaba. Naging nagkatawang tao. Ito yung sinabi nila. Verse 12. And they called Barnabas Jupiter. Bakit nagsasound to? Teka lang may istorbo. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was the chief speaker. So, yung mga gods nila, ni-rename nila at saka binigay nila kay Paul and Barnabas. Pero kung babasahin mo to, sabi ni Paul dyan, kami po ay isang tao kagaya nyo lang. Huwag nyo kaming sambahin. Huwag nyo kaming gawan ng rebulto. Si Paul mismo nagsabi na huwag nyo kaming gawang ng rebulto. Tao lang kami. Nakita mo yan. So it reminds me mga kapatid,
na yung mga rebulto na nandyan sa loob ng Catholicism, ng Roman Catholicism, hindi po yan mga saints. Yan po ay mga rename lang ng mga pagan gods na nirename as a saints. Isa na po ito yung example. Ito, pakinggan mo. Pope Pius XII officially gave the title Mary as Queen of Heaven in his 1954 encyclical. So, si Pope Pius XII, binigyan si Mary ng title Queen of Heaven. Saan ba nanggaling yung Queen of Heaven? Basahin natin. The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven. So, nung time pala ni Jeremiah, nandyan na pala si Mary? Meron ng Queen of Heaven? Meron na, nabuhay na pala si Mary nung time ni Jeremiah. Naku, to pour out the drink offerings unto their gods. Yun. Yung Queen of Heaven na title na ibinigay kay Mary ni Pope Pius XII is a pagan god's title. That is Queen, Star, the Queen of Heaven. Kaya yung mga rebulto na makikita nyo dyan sa loob ng church nyo came from paganism. At ito pa, sabi dyan, Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 373. We are told in various ways by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transfer into the outward ornaments which they had been accustomed in their own. Ano yung pinasok ni Constantine the Great sa loob ng church, Christian church? Ito, images at the letter date. Yun, kaya pala nakapasok sa Roman Catholic Church yung images kasi came from the pagan, pinapasok ni Constantine the Great. Are all of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. Yun. Ito po. Saan pa ako maniwa sa iyo o kung dito sa mga expert yung mga theologians o mga researcher. Kasi ikaw, ka lang kasi. Yun nga sinasabi ko heretic to eh. Iba yung sinasabi ng church, iba yung sinasabi niya. At ini-insist pa niya na tama siya. Nakakalungkot po. Dinidepensahan niyo po yung false doctrine. Ito rin. Okay, to be fair, pakinggan ulit natin yung kanyang yung kanyang sinasabi. Santos para lalahanin ang kanilang magandang halimbawa, ang matatag na pananampalataya, ang kanilang kabanalan at pagsakripisyo ng kanilang buhay para sa Diyos. Hindi sila ginawang Diyos. At sa totoo lang, kayo nga itong nagdagdag ng kautusan. Dahil hindi naman pinagbabawal gumawa ng imahe. So sabi niya, hindi daw siya nagdagdag at nagkukulang. Paano? Kinuha nga eh. Kinuha na nga yung second commandment, hindi pa nagdagdag, hindi kayo nagkulang. Nako, heretic talaga 'to. Sige, natin. Patuloy natin. O rebulto. Pero dahil na misunderstand at na misinterpret nyo ang banal na kasulatan, heto kayo So, ngayon. Panay ba to ng mga akusasyon nyo sa so ito po. Na-misunderstood lang po yung kasulatan. At saka sabi niya, wala daw sa Biblia na bawal daw gumawa ng rebulto. Ito, tignan natin kung wala nga ba. Wala nga bang pinagbabawal. Deuteronomy chapter 4, verse 15 to 16. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye show no matter of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of midst of the fire. Wala po silang nakitang kahit anong horma nung nagsalita ang Panginoon sa kanila doon sa Mount of Horeb. Lest you may corrupt yourselves and make you a graven image. Yun. Na similitude of any figure, the likeness of male and female. Ay, ano bang makikita mo sa loob ng church niyo? Meron ba doon Meron ba kayong nakitang aso doon na image? Meron ba kayong nakitang buhaya doon na image?
Meron ba kayong nakitang dinosaur doon na image? Of course, wala. Male and female image ang makikita nyo sa loob ng church nyo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa niyan. Tapos sabihin niya, hindi bawal, hindi daw pinagbabawalan sa Biblia. Kaya yung mga tayo daw, kaya yun yung resulta. Bato tayo ng bato sa kanila para sirain yung kanilang pananampalataya. Hindi po. Ang nakasulat kasi sa Biblia eh. Yun lang po yung sinasabi namin, yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga, inalis nila yung second commandment. Again, rewrite CSSR in a lecture delivered in 1893. Yun po, oh. Kinuha ng papacy yung second commandment at yung fourth commandment, ginawa nilang third commandment. Kaya po, madideclare po ng Catholic Church na itong babaeng to is a heretic. Kasi iba yung sinasabi niya at iba yun yung tinuturo ng Church. Ini-insist pa niya nga siya yung tama at parang pinapalabas niya pa niya mali city in right. Alam mo ba kung ano yung punishment ng isang heretic? Noong unang panahon? Pag ikaw hindi sumusunod sa doktrina ng Katoliko, na makasaklap ng mamaranasan mo. Kaya kung sino man sa nakakilala sa babaeng to, pakishare po ng video ito at para makahingi siya ng tawad sa kanilang church para hindi siya ma-declare as heretic kasi malaking kasalanan sa church nila at mabigat na parusa ang kaniyang mararanasan pag siya na-declare ng heretic. Hindi po ito paninira sa iyo, hindi po ito paninira sa Catholic Church. Bilang isa pong taong na may malasakit sa iyo, ate, huwag kang maging heretic sa loob ng inyong church. Kung gusto mo kaya lumabas ka na dyan, na lumabas ka na nga, bumalik ka pa. Lumabas ka na dyan at huwag mong dipinsahan yung mali. Sana po ate, tulong po to sa iyo na mabuksan yung isipan na mali talaga yung 10 Commandments ng Roman Catholic Church. At salamat po. At ito po si Erwin Silva. You shall know the truth.